puputak nila dyan? Di ko gets eh. Or iba talaga pagka gusto mong magbulag-bulagan. Gusto mong makahanap ng problema kay VP Inday. Tapos ginagamit pa nila yung 125 million. Excuse me, hindi totoo yan. Because 71 million of that 125 million was cleared by COA. Ine-explain na lang yung balanse. Which means what? 50 plus? O, bukod pa dyan. Hanggang ngayon walang desisyon ng COA. So saan nila binabase yung sinasabi nilang ninakaw ni VP Inday? Wala. Nada. Zero. Zilch. Kumbaga, hope and prayers lang talaga ang kanilang bukod tanging pag-asa para balahurain nila si VP Inday. Nothing is going to touch her because there is no corruption issue on VP Sara. Pinipilit lang nitong mga dilaw. And this is something that you must, it is your duty, lakad kayong nakikinig who want to protect VP Inday. This is something that you must emphasize. Itong mga galit nila is manufactured galit. It is fake. It has no basis because VP Inday faced those charges. Congress made sure to embarrass her, to shame her, and make people think that there was something wrong with the use of her funds. And yet, COA itself cleared at least 71 million of that amount. And the rest still they have not yet issued a decision. There is no finding, kaya hindi nga umuusad yung kaso na final nila sa ombudsman because it requires a finding by COA. San sila humahatak ng kanilang mga conclusion? Fake hatred. Totoo yan. Manufactured. Trying to make it look like they hate the VP when find a basis for it when they have no justification. Ayaw lang nila na hindi kanilang tao o hindi nila kakampi ang nakaupo. Plus, add in the fact that they're scared. They're scared because finally there will be discipline. Finally, there will be somebody who can actually say no to oligarchs saying, uy, sige na, kindat-kindat, di ba? Sige na, or gusto kong magpatayo ng ganito. Oh, I have a project that you don't need but you will want the outcome. Diba? Yung mga ganyan. Kadalasan, maraming mga proyektong insert dyan, singit-singit dyan, that the country does not need at all. Pero dahil may gustong kumita at may hatak lumalapit sa mga government officials, nakakalusot. That's why they're called insertions. Mariosep tong mga to. Tapos kay VP Inday kayo magagalit, samantalang she's the one who will be the one standing in the way of all of these fake projects. Also, they want us busy. They want the defenders of VP Inday busy explaining why she has no fault, and sila tatawa-tawa lang because they think that by doing that, hindi natin napapansin ng presidente. Darlings, we can multitask. Diba? Oh, while defending VP Inday, we can also continue the criticism of this government and of its leader. The president has failed us in the past 3 years. He preferred to do his tours under the guise na kunwari naghahanap siya ng foreign direct investments, di ba? He preferred his ribbon cutting, preferred to hold his parties, as Senator Amy revealed, party dyan sa Malacanang. And yes, maraming saksi dyan, hindi mahirap maghanap. Sabi ni It's Me to Support, ang mahal na naman ng bigas for imported rice, 10 pesos na uli ang tinaas. Oh, and yes, kamusta naman ang mga importers na tiba-tiba at the expense of our farmers? Oh, bakit? Tumaas ba ang farm gate prices? Pero ang mahal-mahal ng singil para sa imported. In fact, kaya nga nagmahal ang imported rice kasi supposedly bawal ngayon mag-import. In-extend ng presidente ang importation ng rice di umano para maprotektahan ang mga farmers. Pero sino magpoprotekta sa mga farmers against the middlemen na binabarat sila? Sino? Ha? Lalong-lalo na, tila mga kaibigan yata ni Pangulo yung iba sa kanila. Maybe. Dun sa sinasabi ng ilang mga tao. Pero answer it para hindi yan magka-traction. Because one way or another, if you let that pass, somebody might believe it. So, importante na ilabas yung storya ni Sara Duterte, yung storya ng confidential funds. Sa totoo lang nga pahina ng pahina yung arguments nila because they cannot argue with solid facts. Walang decision ang COA on any of the confidential funds na supposedly inaakusahan nila kay Sara Duterte. So, hindi na rin sila makareklamo about her state of mind. Kasi sa totoo lang, mas solid yung ebidensya sa state of mind ng Pangulo. But here's the thing.
Hindi yung mga yan ang tunay na kalaban natin. Although, sila ang yung mga ginagamit ni BBM to stay in power. Ang kalaban, ang mga tiwaling opisyal. Ang kalaban yung mga tao whose hold on power they want to make permanent. Huwag po natin masyadong pansinin yung mga pipitsuging nagdi-defend, but we have to answer them. But focus your attentions on the people directly responsible sa ating paghihirap, sa pag-o-oppress sa atin. Pay attention to those people. The congressmen who want to limit free speech. Okay? The senators who are pretending to investigate but actually have already taken a side and are just looking for evidence to bolster that side. What about those who are in the executive who are helping in the cover up? Those who are actually stealing money? And yes, those who are propping up the president and acting like president, 'di ba? Because BBM is so out of it. Sa totoo lang, baka dapat may kinakasuhan tayo diyan ng usurpation. Kasi they are exercising the powers of the president without actually being president. At ngayon, oras na na ibalik natin sa presidente. Sir, party-party daw kayo dyan? Sir, ang tagal-tagal na pala yung health issue ninyo, hindi nyo pa ina-address? Sir, bagsak ang ekonomiya, ang growth natin has slowed down to what? 3% na lang. When what we need for sanity and for real and actual effects on the economy is 8% growth. Ang ginagawa ninyo, pinapamukha ninyo na, ay, may 5% growth. Binabaan kasi ninyo yung targets ninyo. So stop moving the goalposts, Mr. President, and deal with the issues on our economy. Hindi na naman tayo, restricted naman tayo dun sa pag-e-export sa US because napakataas ng mga taripa nila. Mayroon ka bang nagawa? Nagbukas ka ba ng ibang mga merkado para sa Pilipinas? Sinarap mo pa nga ang China. So, paano yan? Marami pa tayong pwedeng gawin at wag po kayo mawawalan ng loob. Huwag niyo sasabihin na weird na walang nangyayari. Ilang buwan ba? Ilang taon ba? After the Ninoy Aquino assassination, bago nagkaroon ng people power. Ilang buwan ba after na isiwalat yung di umanong korupsyon laban kay ERAP? Diba ilang buwan din yun? And they actually had a lot of help. So, in fairness kay Presidente ERAP, hindi siya nag-block ng mga pagtitipon-tipon. Meron siyang mga nilabanan tulad ng Inquirer, pinapull out niya yung mga advertising doon. Kaya galit na galit ang Inquirer kay ERAP. Pero tayo, unang-una dehadong-dehado tayo, and these people, they see us coming. They know that we're unhappy, they know we're unsatisfied, they know that the numbers on our economic situation, they don't lie. They also know that healthcare is what? From a high during the Duterte administration, sa dami ng pondo under the Duterte administration, ngayon, ang haba na naman ng pila sa harap ng PGH, ang haba na naman ng pila sa mga government hospitals, at ang haba na naman ng mga na-turn away. Nauubos ang sa PCSO na mga tulong para sa pagbili ng gamot ng mga indigents natin. Tumataas ang crime rate pero tahimik na tahimik. Paano hindi tataas yan? Hindi naman na-enforce yung sa droga. So, muli, huwag pong mawalan ng loob. And these are different times. We will have to change our standards. And we will have to see how this president is going to tatter along in the next few days. Because people are looking at him with knowing looks. Ramdam na ramdam niya. He enters a room and people are thinking, yan yung sinasabi ni Amy Marcos. Tuloy-tuloy pa rin pala ang mga loan debtors. Okay. Ito maganda to. Trolls and the like will focus on personal attacks. Yan ang tactics nila. So demand a drug test. Demand because we're taxpayers. Demand because we voted them into power. Or at the very least, nang naaayon sa saligang batas, mag-demand tayo ng transparency and accountability from the office of the president himself. Nawala bang libreng bayad sa PGH? Hindi po. Ang nawala, pondo. Wala na yung 100 million a month. So, ang isa pa, do not get sidetracked by arguments that say, gusto niyo lang iupo si VP Sara. Mali.
buong Pilipinas gustong iupo si VP Sara because she is the constitutional successor. When we voted for her exactly to replace the president if the president becomes incapacitated. Now, under ERAP, there was an argument that he was incapacitated because he was burdened by corruption. It looks like that argument can be revived again. Although ultimately the Supreme Court did not decide using that basis. Instead, they said that he voluntarily relinquished or abandoned his position. Sabi ni Ma'am Jo, nag-uumpisa nga ang pagkasira ng mga MRT, inayos na ni PRD now, dating gawi uli. They don't spend on maintenance na mukhang ninanakaw na naman. Yes, everything is breaking down under an administration that is corrupt because there is no money for anything. Basta nagkakapera, ninanakaw na lang nila at hindi lang yon, harap-harapan pa sa atin. So for those na hindi pa nakakahanap ng kanilang konsyensya or naghahanap pa ng paki tungkol dito sa mga pangyayari, siguro naman it's time to start studying. Ultimately, aabot ang issue na ito sa inyo. Because after all, ayaw natin ng lasing na nagmamaneho ng kotse natin, di ba? Ano pa kaya yung piloto ng ship of state? Yung kapitan. We want him of good and sound mind. At kailangan ipagpalagay niya yung loob natin. Ito yung issue, Mr. President. Huwag na kayong mag-demand ng affidavit dahil kaming lahat narinig namin yung mga sinasabi ni Senadora Amy and she comes across as credible. Sagutin ninyo because this is a public interest issue. Huwag kayong magtago sa likod ng batas at ng procedures. Hindi po kami nagfa-file ng kaso, kami po ay nagdi-discuss dito at karapatan namin mag-demand ng transparency sa iyo with or without the courts. Yan yung maganda dun sa saligang batas natin dun sa sa article that protects free speech. So muli, alam naman natin na ang administrasyon na ito ay humahanap ng paraan para patahimikin tayo. Habang kaya pa natin mag-ingay, protektahan natin ang ating bayan. And no, this is no longer about Sara Duterte. It is no longer a Marcos versus Duterte thing. It is a Marcos administration that must answer to the people about the charges of corruption and drug use. Wag na po ninyong sabihan yung mga trolls ninyo na atakihin si VP Inday because we are armed with a lot of facts that indicate na nanlilihis lang po kayo ng issue. Ang ginagamit yung shield yung mga Duterte, ito yung bakbakan ninyo kasi ito yung ginawa nila. Sorry, hindi nyo na po kami madidistract. Kamakailan nag-issue ng panibagong yung COA findings. yung tinatawag nila diyan yung unmodified opinion. At sa dulo noong financial audit ng OVP, nakalagay no finding of wrongdoings. Pero kumakalat sa social media, mga bossing, yung parang kasi ang budget ng OVP wala namang 1 billion. Pero sinisilip nila yung banat bay, CCTV na parang 200,000 ang isa, computers na 300,000 ang isa. Kasi yun yung pinapaikot ng mga dilawan ngayon eh. Wala silang comparison Kumbaga maganda sana kung magpakita ka ng halimbawa CCTV ni Inday 200K tapos yung CCTV ng halimbawa DepEd 10,000 lang. Di ba yun? Meron sana. Pero dito propaganda matindi para. Tapos tingin mo bakit Hindi dito kasi ginagawa alam mo ganito yan ha. Itong mga pink, mga pink. Bigla ko na ba sa SMNI. So kailangan yung mga pink, di ba? Kasi alam nila na bagsak na si Marcos. Alam nila yan. So, alam nila na bagsak din si Romualdez. Di ba? So, ang talagang matinding kalaban sa 2028, si VP Sara. Yes. So, susubukan nilang tibagin yun. Kaya ang concentration nila, si VP Sara Duterte. Hindi ang Marcos. Ang matindi nga dito, yung sinasabing motor vehicle, akala nila motorcycle. Kasi 1.2. Sa katunayan, mababa na yung 1.2. Kasi yung nakita nyo yung mga truck ng OBP, mababa na yan, ha? Yung 1.2. Ang akala kasi nung iba, lalo na yung bayit ng Canada, bayit ng Dilawan. Ang akala nila, motorsiklo yun. Motor vehicle daw. Kaya namahalan sila. Siyempre, pagka talagang gusto mo manira, sasabihin mo yun. Anong katanga tingin nila sa Pilipino? Yung laptop naman, bakit daw 300? Ang MacBook, mas mahal pa daw. Hindi naman po kasi yan, katulad sa DepEd na, tigi isang laptop, ganon. Hindi, pag sinabi mong yan, kasama na dyan yung server, kasama na yung system dyan. Kasi nga, remember, 2022, 4 lang ang satellite office ng OBP. Ngayon, 10 na. So, in-upgrade lahat yan. Hindi ka naman pwedeng, maglagay ka lang ng isang laptop dyan para sa buong opisina na yan. Hindi pwedeng ganon. May kino-connection yan. Kuwari, bibili ka itigi isang laptop, 10. May server yan na nakakabit.
Hindi yun simpleng ganun lang. Kaya doon mo makikita na grabe naman itong mga pink na ito. Talagang para lang makapagpakalat ng fake. Napakaraming fake news kay VP Sara Duterte. Nag-announce naman na si Kay Darian. Oo, nag-announce siya na dapat daw mag-unite na sila. So, expect more fake news na lalabas kay VP Sara Duterte. Dahil nawiwindang na sila kasi kahit anong gawin nila, hindi bumagsak si VP Sara Duterte. Yung lahat ng kandidato na iba, bumagsak pababa ng pababa. Si VP lang ang hindi. Kaya sabi na nananawagan sila na mag-unite daw sila para siraan si VP. Yun lang ang yun lang ang kanilang motibo. Hindi nila motibo yung maayos yung bansa, hindi nila motibo maayos yung korupsyon. Sa kanila kailangan lahat mag-fall doon sa direksyon na siraan si VP Sara. Kaya dapat tayo maging vigilant pagdating diyan. Tama. Yun.